Anong masasabi mo sa pupuntahan natin? Ha? Ano? Anong masasabi mo sa pupuntahan natin, Jill? Wala. It's Sunday guys at pupunta tayo sa Caleruega Church which is nasa Nasug, Bulang. Malapit lang siya dito. Pagbaba mo ng Tagaytay, makikita mo yung arko. And then, few meters away, kakaliwa tayo papasok dun sa papuntang Caleruega Church. There's an entrance na 30 pesos per head. Na-vlog ko na to once nung nag-KBang loop kami ni Butch. Pero hindi namin nalibot yung buong Caleruega Church kasi meron kaming hinahabol ng oras. Although, nagtagal kami dun ng siguro mga 2-3 oras. Kaya ginabi kami. Kung gusto niyo mapanood yung vlog, ayan, nandyan sa taas. And also, subukan nating libutin yung buong Caleruega Church dahil napakaganda talaga doon. Let's go! Ang Caleruega Church, also known as Transfiguration Chapel, ay isa sa napakagandang simbahan dito sa South that is surrounded by panoramic and breathtaking views of greenery and mountains. Located ito sa Nasugbu, Batangas. This church is perfect for relaxation and place to bond with friends and family. Malapit lang ito sa Tagaytay, Mount Batulao at Fantasy World na pwede nyo i-consider as side trip. Not so long ago, sa kasagsagan ng Holy Week, nagkaroon ng issue dito dahil may nagko-call out sa maintenance fee na 30 pesos, parking fee na 40 pesos para makapasok at makapasyal sa loob. At dahil lilibutin namin ang buong Caleruega Church, tignan natin kung makatarungan lang ba ang pagsingil ng maintenance fee at parking fee upang makapasyal sa loob. Finally, nandito na tayo sa entrance ng Caleruega Church. So, as I said earlier, meron siyang 30 pesos na entrance fee. Actually, maintenance fee siya para ma-maintain nila yung ganda ng Caleruega Church. And ayun, dito tayo sa mga guard. Good morning. Bibisi po. Yes po. Tatay ko rin, 40 po sa parking. Yun, guys, 40 pesos sa parking. Ito na yung parking, guys. Medyo matarik yung May parking. payong ba? Meron. Dami din palang tao. Dilan yung payong ko sa nilagay. May mga bus din dito. Mukhang meron ding nag-field trip pala dito. As far as I know, meron ding mga nag-shooting dito. Mga teleserye and such. Time check, 11:15. Napaka-init kaya mahalaga na magdala kayo ng payong. Ayan. Diba, Jarlian? Yeah. Lakad na tayo. Ano? Libre ng ato. Ano bibilin? Ano bang masarap? Ayun, Kahit pa mga naman, tinda. Gina ko. Toro. Ay, ito rin pala ito. Ito pala Boss ito. sila, hindi lang boss. Isa lang po, tsaka isang to. Sarap. Ay, dalawa na. At to. Ako magawa, hawak kayong payong. Pag-ibig ako ni Jillian. At to. Ito yung mga pwede nating pasyalan dito sa loob ng Caleruega Church. Way of the Cross, Pahingalayan, Garden Cafe, Campo Arriba, Eco, Teatro, Koi Ponds, Hanging Bridge, at Tent Chapel. At syempre, meron tayong view dito ng Mount Batulao, diba? Goods. Jump shot! Totoo si ate. Mama, iniwan niya si mama. Medyo mahaba itong pababa pero sulit naman dahil hindi ganun kainit dito. Maganda talaga ng Mount Batulao. Yun naman ay ang Mount Talamitam kung kita nyo. Hinahanap ka bang pogi? Mak, gusto ko rin magpapicture. Look at this koi fish. Una naming pinuntahan ay ang meditation garden na may elevated walkway na napapalibutan ng mga koi pond na may naglalakihang koi fish. Makikita mo sa balat o kaliskis ng mga isda na naaalagaan sila ng mabuti dahil sa tingkad pa rin ng kulay nila at halos 2 dangkal sa laki. Bukod sa walkway ay meron ding mga upuan sa gilid sa mga gustong magpahinga lang at magmuni-muni dito. Yun yung koi pond. And pagbaba mo from koi ponds, meron tayong matadaanan dito na hanging bridge which is isa sa mga napuntahan namin ni Butch nung pumunta kami dito. Ayan. Uy, Kuya David, parang ba Diyos? Bisa mo kasi. Ay nako, inaalog na ni Pearl. Talaga to si Pearl. Huwag na alugin 1, 2, 3. Oh, next.
Ito naman yung view, lagpas yun dun sa hanging bridge. Para siyang campsite of some sort. Ayan, oh. Actually, pwede magdala dito ng food. Pwede tayo maglatag dyan ng ground sheet, tapos picnic type or picnic style na lunch. Diba? Pwede. May tinda silang buko, tsaka banana cue. Bukod sa camping area at mga maliliit na tindahan, naglagay din sila ng Station of the Cross dito na pwedeng sundan paakyat sa Tent Chapel na nasa pinakatuktok kung saan nandun din ang huling stasyon ng pagbasa. As a family, this is also the first time na nag-Station of the Cross kami ng kumpleto. Dahil sa mga punong nakapaligid ay nakakatago kami sa sikat ng araw at presko naman ang umiihip na hangin paminsan. And finally, after ng 14th station, dito na tayo sa pinakataas and meron ditong chapel or house of prayer. And habang kami ay umaakyat, doon din namin nakikita yung sunod-sunod na station hanggang sa makarating kami dito. Tapos dito pwede kang magdasal bago bumaba. Meron ding CR dito, kaya okay na okay siya. Along with this view. Pababa na tayo at next stop natin ay ayan, papunta dyan. Not sure kung sa Dominican Steps tayo dadaan papunta dyan, pero mukhang dun nga. So let's go down. We're back dito sa main path. And this time, nakitin natin tong Dominican Steps para makita natin yung church na nakita natin sa taas. Medyo mahaba-habang akyatan to. And Picture muna tayo dito. mamaya na lang. Mamaya na tayo mag-picture. Hirap muna. Tayo yung magpenitensya muna. Ay, yan, dito ka. Dito, wag dyan. Palubong ka dyan. Kaya na. Kandahan dito, kahit na makita yung daan, iwalay yung paakyat tsaka yung way ng pababa. Ayan. And hindi naman siya all throughout na maaraw dahil meron tayong mga shade dito gawa nitong mga puno na to. Kaya kayang-kaya, dahan-dahan lang. O, dahan-dahan lang. Close to nature, close to God. We're almost there. Mga siguro, mga 2 palapag pa. Pero malamig naman at may hangin. And the view of Talamitam. Another steps. Nandito na tayo sa likod ng church. Dito kasi yung daanan. Ayun, sa wakas may mas malamig na hangin na. Grabe, nakapagod. And here's the church. Yung pinakaunahan niya. Ang ganda. And if ever ayaw nyo nang bumaba dun sa inakita natin, meron pang isang exit dito. Pero medyo malayo siya sa parking lot. Pero isang diretso lang naman na yan pababa. That's another option. And tingin ko meron din dito. Mamaya explore natin. And we're done with the tour. Ito na tayo bumaba sa kabilang exit and entrance. Para dire-diretso na lang tayong bababa dito sa Alsada. Doon sa parking. All in all, nagastos lang namin is yung 30 pesos na entrance and syempre yung food. Baba muna tayo papunta sa parking. Sa paglibot namin sa kabuuan ng Calorwega Church ay masasabi kong malaki ang pagkakaiba niya sa ilang mga simbahan for the community and other beautiful churches around our area. The location, ambience, environment ay truly amazing and needs more effort and funds to maintain para sa akin. Yes, meron silang services to get funds like other churches tulad ng weddings, donations, and also yung binibigay ng mga church-goers tuwing simba. But maintaining the church on this big and beautiful location can be really expensive. Plus pasahod pa sa mga
taong binibigyan din nila ng trabaho. In my opinion, I don't care paying 30 pesos for maintenance fee kung ganito naman value na makukuha o makikita ko sa ganyang halaga. At 40 pesos sa parking fee kung sigurado namang safe ang sasakyan ko at may maayos itong kalalagyan. Di ko sure kung naniningil sila when it comes to mass goers kapag merong misa, pero sa perspective ng isang namamasyal na tulad namin, 30 pesos is an amount na masaya kong ibibigay sa ganito kagandang lugar. Ikaw, ano sa palagay mo? At nandito na tayo sa parking lot. Ganda lang, merong mga CR dito kaya pwede kayong mag-CR anytime na maramdaman nyo kailangan nyo. At ganyan kaluwag. Yun nga lang, tingin ko maputik dito kapag umulan. Yun. This is a short vlog ng aming Station of the Cross here sa Caliruega Church. So, if ever na naghahanap kayo ng church, try to go here. Pwede kayong ma-relax and also makapag nilay-nilay. So, that's it guys. See you all on the next vlog at ingat. Bye.